First Thessalonians chapter 5 verse 1 to 3. But of the times and the season, brethren, you have no need that I write unto you, for yourself know perfectly that the day of the Lord is come as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as a travail upon a woman with child, and they shall not escape. So purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat po rin sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nawa po Diyos ang banal mong Espiritu ang magturo po sa amin ngayong umaga na maunawaan namin ang kapahayagan mo na nais mong iparating sa mga anak mo na upang kami po ay laging handa sa muli mong pagbabalik o Lord. Salamat o Diyos at sa anuman po ang mga hadlang, mga balakid sa aming gagawin ngayong pagsamba, ay nawa o Diyos, alisin mo ito sa aming kalakitan upang kami po ay makapokus na makarinig ng iyong mga salita. Salamat o God at purihin po ang iyong dakilang pangalan. Lahat po na ito, Diyos, dinadakila namin at tinataas namin sa tanging pangalan ng buktong na si Jesus. Amen and amen. Okay, so mga kapuna kayo mga kapatid at unang-una ay good morning po sa lahat na narito ngayon na naka-join sa face-to-face. Mas marami po ang naka-join sa Google Meet, no? Talagang mabuti na lang may Google Meet. Kahit nasaan ay pwedeng mag-join. So, ngayong umaga, ang ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatang the importance of living in a state of spiritual readiness and watchfulness. Yon, ito po yung kahalagahan ng buhay spiritual na tayo ay laging handa at mapagbantay. Yon, laging ready. Yon, laging handa at mapagbantay. So, parang na maraming mga mapapag-aral natin ngayong umaga dito ngayong mga kapatid. So dito, makita natin itong sulat na ito ay sinulat po ng ating kapatid na Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. At ang reason niya dito ay nung sinulat po niya ito about 54 AD, no? Ito yung tinatawag pong yung pinakatim niya dito sa First Thessalonian ay to confirm young disciples and fundamental truths already taught them. So, ito po yung pinaka-reason ba't sinulatan ni Apostol Pablo yung mga mananampalataya sa Thessalonica upang i-confirm sa kanila yung mga katotohanan na naituro na sa kanila. Yon, parang tayo, no? Bago tayo nabautismuhan, naturuan na tayo ng mga fundamental truths na dapat yun ay tuloy-tuloy po natin. So, dito po, makita po natin mga kapatid, no? Dahil may first time po tayong bisita si Sister. Ano nga pangalan ni Sister? Joy po. Si Sister Joy, no? Kapitbahay lang namin yan dyan. Pakita yung nga, Sister, para ma-welcome ka namin yon. Welcome po dito sa yan. So, pwede naman po. Salamat. Ayun. So, purihin po ang Diyos dahil na pasama kayo dito sa amin, dito sa araw na ito. Dahil wala namang aksidente sa mundo. Lahat ay pinapangyayari ng Diyos ayon sa kanyang plano. So, welcome po kayo dito sa Primitive Baptist, no? Sa gawain dito. Simple lang kayo dito, no? Simple, patara. Sabi nga, simple pero rock. So dito po, purely Word of God ang pinipreach. Wala kaming entertainment, wala kaming anuman. Kundi ang talagang pinipreach dito ay talagang galing po sa Biblia. Kaya madali lang kaming matapos dito. 1 hour, tapos na po kami dito eh. Kaya mamaya, matatapos na kayo, 30 minutes lang eh. So yun po, dito po, makita natin mga kapatid na itong encouragement ni Apostol Pablo ito ay para po sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. Bakit ho ini-encourage ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa Thessalonica? Para i-prepare po sila sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi may muling pagbabalik, no? Kasi yung unang pagparito ng ating Panginoon, nung ipinanganak siya, di ba? Kaya nga may December tayo, 25, na siniselebrate ng buong sanlibutan. Kahit wala naman sa record sa Biblia na ipinanganak, pero worldly talaga, no? Kasi ang isip nila, may ipinanganak na Kristo doon sa sabsaban. At realidad naman, at totoo naman,
na sa Biblia may ipinanganak na Kristo. At ano ang purpose kaya ipinanganak ating Panginoon? Ang purpose nandito po sa Matthew chapter 1 verse 21, oh. May ipinanganak na Kristo doon sa sabsaban. Yon. Hindi o sabsaban ng kalabaw sa inyo ha, sa sabsaban sa Jerusalem. Matthew 1:21 ang sabi doon, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for shall save his people from their sin. Yung unang pagparito ng ating Panginoon, kaya isipinanganak, ay upang iligtas sa kasalanan ang kanyang mga tao. Yun ang purpose. Para iligtas sa kasalanan. Lahat ng tao kasi makasalanan. Wala akong tayo dito na sasabihin, Pastor, wala na akong kasalanan. Lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ipinadala ng Panginoon yung kanyang bugtong na anak para sa katubusan ng kanyang mga anak. Di ba? Sa ulo natin yung John 3:16, kahit nakapikit, di ba? Kahit siguro nakabaliktad tayo, kahit yung paa natin nakataas, pero nami-memorize natin yung John 3:16. Pero naiintindihan ho ba natin yung nakalagay sa John 3:16? Nagsabi doon, for God, tumutukoy sa Ama, for God so loved the world. Sino daw ang minahay ng Ama? Word. Sinong word na yon? Kasi sa Bible, there are three kinds of word. Word of elect, word of yung literal na mundo, at word na sistema. Yon. So, anong word ang minahal ng Diyos? Word of elect. Yon. Yung word na binabanggit doon sa John 3:16 ay mundo ng kanyang mga anak. Yung mga anak po ang tinutukoy doon. So, isang aral po yan. Pero, makikita natin, sabi doon, for God so loved the world that He gave. May ibinigay. Kaya diba sa atin, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal. Pero imposibleng hindi ka magbigay kapag ikaw ay nagmamahal. Yun, di ba? You can give without loving, but you cannot give with it. Ano yung tawag doon? Yun. You cannot love without giving. So, kapag ikaw ay nagmamahal, kasunod na yon ay pagbibigay. Kaya ka, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Anong ibinigay ng Diyos? Only begotten Son. Yung kanyang kaisa-isang anak, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Yun ang unang pagdating ng ating Panginoon. Yun ang first coming. First, nagkatawang tao siya para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang tawag po doon, the legal phase of salvation. Kasi lahat doon ng tao ay makasalanan. Tingnan natin, sabi ni Apostol Pablo, kung bakit ipinadala ang ating Panginoon, kasi nga lahat ng tao ay makasalanan. Wala akong isang tao na tatayo na, Pastor, ako'y walang kasalanan. Wala ho. Dahil sa Biblia, lahat ho ay makasalanan, lahat ng tao. Sabi ni Apostol na Pablo, tingnan po natin ang Roma chapter 3. Tingnan natin verse 10. Sabi ni Apostol na Pablo sa verse 10, at is written, there is none righteous, no not one. Yun. Sabi doon, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang humahanap sa Diyos kahit isa. O kaya pag tinanong mo, hinanap mo ba ang Diyos? Opo. Hindi mo hinanap ang Diyos. Ang Diyos ang humanap sa atin. Kaya nga tayo narito. Lahat tayo, kaya narito, hinanap tayo ng Diyos. Dahil wala talagang humahanap sa Diyos. Sabi ng Biblia, mga kapatid. Kaya sabi doon, verse 23, ano sabi doon? For all have sinned. Ano daw doon? Lahat daw ay nagkasala and come short of the glory of God. Lahat daw ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Ibig sabihin, kahit anong gawin ng tao, hindi talaga siya makakarating sa eternal na langit kung sa sarili lang natin. Kaya mayroong ibinigay ang Ama na para pantubos sa kasalanan natin. Sino po yun? Ang ating Panginoon. Para bang kinidnap ako ng Abu Sayyaf. Sabi na yung Abu Sayyaf, tubusin nyo si Pastor Romiel ng 10 million.
Ang tanong, may pambayad ho ba kayo, mga kapatid? Kung kayo-kayo lang, may pambayad ho ba kayo? Halimbawa, nakidnap ako ng Abu Sayyaf. O, sige, 1,000 na po kayo. Ilan po kayo? 1,000. Hindi, 20 mil lang yun. Ay, 10 million ang hinihinga ng Abu Sayyaf. Pero may isang tao na hindi ko kilala na sabi, sabot ko na. Ang pang-ransom kay Pastor Romel, 10 million. O, hindi ko kilala. Binayaran ako, napalaya ako. O, hindi ko naman kilala yon. O kung kayo ang magbibigay kahit tigba 20 mil pa kayo, di ba? Sige, kay Nanay Felicidad, 20 mil, kay Sister Margie, 20 mil, kay Sister 20 mil. Wala pang 1,000,000 malilikom natin dito sa Cavite. Pero kung may isang taong tatayo, Pastor, sagot ko na ang 10 million. May love gift ka pa sa akin. O, di ba? O. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon, mga kapatid. Wala ho tayong nagawa para tubusin yung kasalanan natin, pero may isang Kristo na nagkatawang tao para tubusin yung kasalanan natin, para yung kasalanan natin ay hindi na po maging dahilan para magalit yung Ama sa atin. Ang Diyos ang naging pampalubag loob. Yon, si Kristo ang naging pampalubag, tawag doon propitiation. Nasa halip magalit yung Ama sa atin, naging malubag na ang loob ng Ama dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga, di ba, ano ang dapat i-celebrate natin? Yung kapanganakan o yung kamatayan? Sa Biblia ang pinag-uusapan natin. Ano ang dapat i-celebrate? Yung kapanganakan o yung kamatayan? Kamatayan po. Tinan po natin, wala ho sa Biblia na i-celebrate yung kapanganakan. Pero mayroon sa Biblia na i-celebrate yung kamatayan. Bakit to? Tinan po natin. 1 Thessalonians chapter 11. Yon. Wala ko kang mababasa na i-celebrate yung kapanganakan. Ang sa Biblia ay alalahanin siya sa tuwing magbabanal na hapunan. Chapter 11. Yon, nag-introduction lang po ito, mga kapatid. Chapter 11 ng 1 Thessalonians. Kasi mayroon tayong bago para introduction lang po natin. 1 Thessalonians chapter 11, ano po sabi dito, mga kapatid? Na every mag-Lord Supper tayo, ito yung binabasa natin. Para maintindihan natin na yung utos ng Diyos o ng Biblia ay ikalalahanin siya tuwing araw ng pagdagbabanal na hapunan. Simulan natin sa 23. Ano po yung sabi ko doon sa 23? For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus the same night in which He was betrayed took bread. Ito, nag-Lord Supper po sila. Di ba? Kasama nga disciples. And when He had given thanks, He brake it and said, take it, this is my body, which is broken for you. This do it in remembrance of me. Yon. Gawin mo ito bilang pag-aalaala sa akin. Kailan daw aalalahanin ang Panginoon? Kapag naglo-Lord Supper. Yon. Wala ko sa Biblia ang alalahanin yung kanyang birthday. Pero tayo, di ba? Talagang wala akong masamang maghanda. Kung may panghanda ka kasi gusto mong kumain. Pero yung biblical truth na i-celebrate yung birthday, wala akong command ang Biblia, walang utos ang Biblia. Ang utos, alalahanin siya tuwing nagbabanal na hapunan. Yon, naglo-Lord Supper. So, ganun din, sabi niya sa 25, after the same manner also, He took the cup when He had supped, saying, this cup is the New Testament and my blood. This do you as of you drink it in remembrance of me. Yon. From Matthew to Revelation, ang sinasabi ng Panginoon, alalahanin siya tuwing naglo-Lord Supper. Yon. I-celebrate natin pag nag-Lord Supper, talagang doon tayo tudong hanumanda. Yan, di ba? Ang tudong handa natin pag December 24, no? Dito pala, ang tudong handaan dapat ginagawa tuwing Lord Supper. Kaya, kahit mo, kung titignan natin ang background nito, talagang parang nagpipista sila tuwing naglo-Lord Supper. Kanya-kanyang dala ang mga kapatiran. So, kaya tinatalakay natin mga kapatid, dahil, di ba, nagkatawang-tao ang Panginoong Jesucristo para sa katubusan ng kasalanan natin, at yun ang tinatawag na legal phase of salvation. Yun. Pangpalit, na sa halip na ikaw ay parusahan ng Diyos, si Kristo na ang lumasap ng paparusahan. Kung tayo ipapapako sa krus, sinong gustong magpapako? Yun.
Ako, ayoko magpapako, masakit po yun. Kala mo, ipapapako pa ng ganito, di ba? Yun. Papapako yung ganito, di 5. Ano bang mga size ng pako ngayon? Yung yung kahit di 5 na lang, na pako. O, ako ang mauna, sinong susunod? Pastor, ikaw na lang. Pero masakit ho talaga yon. Ipapako ka, tapos kukurunahan ka ng tinik. Yon, hindi naman koronang pang Miss Universe sa ikukorona sa'yo, koronang tinik talaga. Tapos yung paa mo, ipapako din. So kaya ba natin yun, mga kapatid? Hindi natin kaya yon. Pero may isang nagkatawang tao, ang ating Panginoon, na gumawa nun. Ipinako siya sa cross, sinibat sa tagiliran, talagang hinagupit siya. Para kanino po yon? Para sa ating kasalanan. Para sa kasalanan na mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Yon. Ano ba ang igaganti natin sa tumubos sa atin? Ako, pag may tumubos ako, tinubos ako ng isang tao na ako yung na-kidnap ng Abu Sayyaf, ang laki ng pasalamat ko doon. Talagang gagawin ko lahat para mapasalamatan siya. Eh tayo, walang halaga, walang itumbas na presyo yung ginawa ng ating Panginoon para sa katubusan ng ating kasalanan. Sabi nga, silver and gold I have none. Yon, kahit ginto at, ano pa yung Tagalog ng silver? Pilak. Yon, ginto at pilak ay wala ako. Pero sa pangalan ng Panginoon, alam mo, mas matindi pa palang halaga sa ginto at pilak ang Panginoong Jesucristo. So, dapat tayo pong mga mananampalataya, mga Kristiyano, talagang isipin natin, ang Panginoong Jesucristo naghirap ng ilang taon. Mula sa kanyang kapanganakan, talagang hirap na siya. Inuusig po siya, hinahanting siya para patayin. At nung nagsimula siyang magministeryo, 33 years, lalong tumindi yung kanyang paghihirap. Hindi lang paghahanting, talagang gusto na siya talagang ipakulong. At nung dumating na yung kapanahunan niya, di ba, hinagupit siya, ginarote, talagang pinarusahan. Ganun ho ang hirap na dinanas ng ating Panginoon. Yun yung tinatawag na first coming of our Lord Jesus Christ. Yun yung unang pagpunta niya dito para tubusin ang kasalanan ng lahat ng mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Ngayon, dito sa ating pag-aralan, ito yung pag-uusap sa muling pagbabalik niya. Ang tanong, gusto ba niyang sumama, mga kapatid, sa muling niyang pagbabalik? Sinong gustong sumama? Pastor, parang ayaw ko. Ay, bahala kayo kung gusto niyo. So, alam natin, lahat ho ng anak ng Diyos, ayaw mo't sa gusto, isasama ka ng Diyos. Isasama ka ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. No choice ka. Dahil kapag anak ka ng Diyos, anak ka talaga niya. Hindi magbabago ang sitwasyon na kahit anak, may mga dalawang klaseng anak na masunurin at anak na masuwayin. Parehong anak yon. Ang tanong, yung anak bang masuwayin, pupunta rin ba sa langit? Sa palagay yung mga kapatid. Yung anak na masunurin, anak na masuwayin, pupunta ba sa langit? Parehas lang yon? Yon. So, lahat ho ng anak, pupunta ho sa langit yon. Kahit pasaway. Yon. Ibig sabihin, mayroon talagang hindi anak ng Diyos sa Biblia. Gusto ba niyong malaman na mayroong hindi anak ng Diyos sa Biblia? Tingnan po natin, John 8:44. Mayroong anak ng Diyos, may anak ang dyablo. Kasi hindi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Tingnan po natin, John 8:44. Kasi yung iba, lahat daw ng tao, anak ng Diyos, hindi po totoo yun. John 8:44, ang sabi ng ating Panginoon sa John 8:44, sabay-sabay po tayong magbasa, mga kapatid. You are of your father, the devil, and the lust of your father you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Gala mo yun? So, yung mga anak ni Satanas, yung mga sinungaling, o yung mga bata, tingin dito, huwag kayong magsinungaling, ha?
Mga anak pala ng mga ng Diablo, mga sinungaling. O kahit masakit, basta magsabi ng katotohanan. Naku, ayaw ko magsabi kay Papa. Yon. Dahil baka ako'y paluin. So, ibig sabihin lang mga kapatid, hindi lahat ng tao sa mundo anak ng Diyos. Paano nagiging anak ng Diyos? Yon, ito po. Kasi maraming tanong talaga, dapat maliwanag, no? Paano nagiging anak ng Diyos? Simulan natin John 1:12 hanggang 13. Ang sabi doon, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. O hindi, period po doon. May 13 pa, mga kapatid. There's times 13, which was born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Paano tayo naging anak ng Diyos, mga kapatid? Ipinanganak tayo ng Diyos. Yon. Sino ang nanganak? Ang Diyos. Ay, pastor, nanganganak ba ang Diyos? Ay, sabi ng Biblia, ay nanganak eh. Sabi, di ba lalaki ang Diyos? Ay, walang tayong problema doon kasi ang Diyos makapangyarihan, di ba? Ang nagawa nga ng Diyos ang langit at lupa. Nung sinabi ng Diyos, God created the heavens and the earth, nagkaroon ng langit at lupa, ayun pang magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. So, marami yung topic na pwedeng pag-aralan at dinidiscuss lang po natin para magkaroon tayo ng introduction doon sa ating pag-aaral ngayon, doon sa chapter 5, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. So, makita natin yung mga pangyayari, makakalamidad, yung nangyari sa Los Angeles, na hanggang ngayon, nasusunog pa rin. Yung mga kabundukan sa California. Yon. At yung mga nangyayaring kalamidad ay hindi po aksidente yan. Pinangyayari ng Diyos yan para pinaka-warning po sa mga anak ng Diyos na huwag tayong masyadong mag-relax. Dapat tayo ay nagpupokus sa ministry ng Panginoon. Sapagkat sabi doon, simulan natin ang ating pag-aralan, chapter 5, sabi doon, but of the times and the season, brethren, we have known it that I write unto you, for yourself know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Yun. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Sabi doon, darating na siya nakatulad ng isang magnanakaw. May magnanakaw ba sa Belmont na nagpapaalam, Sister Margie, mamayang ating gabi, alas 12, ay kukunin ko yung drip mo. Magpapaalam ba magnanakaw, mga kapatid? Kung magpapaalam, di papatawag na tayo ng barangay tanod, di ba? Wala akong nagpapaalam. Ganon din, ang pagdating ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan. Kaya kailangang preparado po tayo. Maganda ho tayo, bago ho tayo matulog, mag-pray tayo, bago gawin natin ang lahat ng bagay, mag-pray tayo, at wala tayong inaagrabyadong tao. Kung meron tayong kasamaan ng loob, ano sabi ng Bible? Huwag matulugan ang galit. Huwag tumagal ang sama ng loob. Hindi naman siya nasabing huwag sasama ang loob. Pero sabi doon, huwag malubugan ng araw ang galit po. Ang tanong, ilang lubog na ng araw ang galit natin, mga kapatid? Kung bakit taon na yan, baka taon na yan. Pero maganda ho, bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, tayo po ay lumalago sa spiritual na buhay. Ang sabi po ni Apostol na Pablo dito, for when they sail, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travel upon a woman with child, and they shall not escape. Yon. Wala ho tayong pwedeng sabihin, bukas darating ang Panginoon. Walang oras, walang taon, walang araw, walang buwan. Ang sabi doon, darating siya na isang katulad ng isang magnanakaw. Yon, hindi niya ipapaalam kung kailan. So baka kung ipaalam niya Pastor Romel, sabihin mo sa mga kapatiran, sa February 14, darating ako. Kala mo? February 14. Anong araw po yun, mga kapatid? February 14. Anong araw po yun? O Friday. O alas 12 ng tanghali darating. Anong gagawin mo pag anong alam mo na? Di iiwas ka na sa mga kamunduhan. Yon. Talaga siguro, prayer mo, tawag prayer, ayaw ko na. Wala na. Kasi alam mo nang darating na February 14, alas 12 ng tanghali, iiwasan mo lahat ng mga worldly na.
Kaya nga hindi binigyan ng Diyos ng oras, ng buwan, ng araw para yung mga anak ng Diyos ay talagang matis sa kanilang pananampalataya. Araw-araw ba preparado tayo mga kapatid? Kung ba parang nag-graduation pa. Yon. Graduation mo sa next year. Naka-prepare ka na ba? So wala ho tayong graduation sa langit ha. Yon, wala tayong graduation. Ang paglilingkod, wala hong graduation. Kaya nga sa atin, hanggat wala pa ang Panginoon, magpakatatag tayo, magpakalago tayo sa spiritual for temporal reason, for practical living. So, tinan po natin yung mga susunod na pamanhik ng ating kapatid na Apostol na Pablo. Sabi doon, but you brethren, ito yung sinasabi niya, are not in darkness that the day should overtake you as a thief. You are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Yon, pinaghiwalay niya yung darkness sa light. Tayo mga Kristiyano, mananampalataya, consider tayo ay nasa liwanag. Naliwanagan na tayo. Through the power of the Holy Spirit, na-regenerate tayo, na-born again tayo, kaya tayo ngayon ay may fruit of the Holy Spirit. Alam na natin yung katotohanan. Kaya nga diba sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Napalaya na po tayo. Kaya nga tayo narito eh. Bakit wala tayo doon? Bakit tayo narito? Pwede naman tayo naroon doon. Ba't nagtitiis tayo? Ilan lang tayo? Mas marami pa yung naka-Google Meet. Pero pag narito sila, mas marami din tayo. Pero itumbas naman sa kanila, narapakarami talaga. Bakit hindi tayo sasama sa kanila? Kasi nga, alam natin ang katotohanan. So sabi dito ni Apostol na Pablo, but you, brethren, are not darkness. Ano ba yung darkness na binabanggit mga kapatid? Nasa kadiliman, nasa kasamaan. Ano ba yung kasamaan? Ano ba yung kadiliman? Minsan sa politika, di ba? Nagbibintangan sila. Mga nasa kadiliman na mga nasa kasamaan. Sabi na yung kampo ni BBM, ang kampo ni Duterte ay nasa kasamaan, nasa kadiliman. Yung kampo naman ni Duterte, ang kampo daw ni BBM. So, dito kasi, hindi ko tayo namumulitika. Sino man ang iboboto nyo, sarili nyo po yon. Pero wala ditong endorso na politiko. Yon, kahit kailan, di ako nag-endorso ng politiko. Yon, bahala, individual po kasi yan. Yon, hindi tayo katulad na ibang religion na talagang sulit kung bumoto. Dito, kanya-kanya. Kung gusto mo iboto yung mga senador ni BBM, bahala ka. Vote straight. Kung gusto mong vote straight, dahil sa'yo yon. Kung vote straight kay Duterte, nasa iyo yon. Sa huli naman, Diyos na rin naman susunod kung sino ipapanalo niya. Ang importante lang mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya, naninindigan sa katotohanan. Yon. Ano man ang mangyari, sabi doon, but you are brethren are not darkness, yung nasa kadiliman, nasa kasamaan. That the day should overtake you as a thief. You are of the children of light. Pag sinabing children of light, namumuhay tayo ayon sa liwanag ng Biblia. Ang ating Panginoon mismo nagsabi, mag-ilaw kayo sa sanlibutan ito. Yon, sinasabihan niya mga disciple. Matthew chapter 5 verse 16. Anong sabi niya sa verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yon. Yung mag-ilaw daw, yung buhay natin, sabihin, hindi naman ito literal na mag-iilaw ka habang naglalakad. Ako si Pastor, grabing liwanag ni Pastor. Mas matindi pa sa flashlight. Hindi po ganon. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay Kristiyano, makikita sa atin yung pagiging mananampalataya. Na pag binanggit yung pangalan mo, naku, si sister, grabe talaga yan. Talagang makikita mo sa kabuhay niya ang pagiging mananampalataya. Ganun po ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Na yung mga salitang ating narinig, isinasa puso natin, isinaisip natin, at inaaksyon natin. Di ba sa banal na kasulatan, mapalad yung nagbabasa, mapalad yung nakikinig, at mapalad yung tinutupad yung mga utos na nakasulat doon. Importante yung aksyon. Kahit sa pangliligaw, di ba? Sinong naranasang manligaw? O ilan na lang tayong lalaki dito. O sinong naranasang maligawan? Yon, siyempre, kaya kayo na may asawa dahil niligawan kayo, no?
Di ba? Sabi doon, action speak louder than words. Aanin mo yung puro I love you, I love you, I love you, million times. Pero kahit isang tsokolate, wala man lang pasalubong. Kahit lantang rosas, wala man lang dala. Yon. Action. Speak louder than words. Aanin mo yung sabing, mahal na mahal ko ang Diyos. Mahal na mahal ko ang Panginoon. Kung wala namang makita sa buhay mo na talagang mahal mo ang Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kasi ang dami nagtatawag ngayon, araw ng linggo ngayon, di ba? Lahat nasa simbahan. Ang tanong, yung pagtawag nila ay totoong pagtawag? Kasi sa Biblia, ano sabi ng Panginoon sa Mark chapter 7, verse 6? Tingnan natin yung banal na kasulatan, mga kapatid. Chapter 7, verse 6, ano ang sabi ng ating Panginoon? He answered and said unto them. Yon, yung mga Pariseo po ito at mga eskriba na nagtatanong. Sabi doon sa verse 5, then the Pharisees and scribe asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Sinagot sila ng ating Panginoon. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites. Abay, sinabihan ng Panginoon yung mga kausap niya, mga eskriba at pariseo, mga hipokrito. Naanohan na ba kayo na tinawag na hipokrito? ano ibig sabihin ng hipokrito? Plastic. Yon. Ano ibig sabihin ng plastic? Magaling lang kung kaharap, pero pag talikod, babanatan ka. Alam mo, friends, ang ganda mo. Pero pag alam mo, ang pangit niya. Sinasaksak ka na patalikod. Yun, ang tawag ng Panginoon doon, hypocrites. Hipokrito. So, ano sabi doon ng Panginoon? As it is written, ito maganda mga kapatid, these people, ano yung sabi ng Panginoon? Honored me with their lips, but their heart is far from me. Yon. Dalawa, praise the Lord, and praise the Lord. Hallelujah, amen. Glory to God, purihin ang Panginoon. Labi yon. Pero sabi ng Panginoon, but their heart is far from me. Ang puso nila ay malayo sa akin. Baka yung puso natin, mga kapatid, ay iba na ho yung nasa puso natin. Dapat yung puso natin, sabi doon, ang puso, sabi doon, love God above all, with all thy heart. Inuna ng Diyos yung puso eh. With all thy, ano po? Strength. Mind. Puso, number 1 ho yun. Kasi kapag yung puso may problema talaga lahat. Di ba? Kaya sabi ng Jeremiah 17:9, the heart is deceitful. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat. Sinong nakakaanam? Oh. Nakangiti ka sa akin, di ko alam ang laman ng puso mo ngayon. Yung ngiti mo natin, hindi natin alam yung nararamdaman ng puso natin. Yung puso daw natin ay sadyang magdaraya ng higit kaysa lahat. Sinong nakakaalam? Ibig sabihin mga kapatid, ang aayusin po natin yung puso natin. Number 1 dapat sa puso natin ang ating Panginoon na siyang nagbigay ng buhay sa atin. Nung nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, pwede ka naman patayin ng Diyos, di ba? Pero ikaw yung binuhay ka ng Diyos. Bakit? May purpose ang Diyos kung bakit binuhay tayo. Ano ang purpose ng Diyos ba't binuhay tayo? Para mabigyan siya ng karangalan, kaluwalhatian at kabanalan sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang purpose, para makita mo ang ganda ng nilikha ng Diyos. Kasi kung hindi tayo nabuhay, makikita ba natin ang kapaligiran na ito pala yung nilikha ng Diyos? Ang tawag dyan, the general creation of God. May araw, di ba? Nakita natin ang araw. Ang araw, pinakamaraming benefits ang araw. Kapag araw-araw ka raw nagpapaaraw, ano ang benepisyo ng araw? Yun, vitamin D. At isa sa magandang sa buto, pagpapaaraw pa rin. Mas matindi pa pala sa gatas yan. Subukan nyo, gusto ko magpa-araw-araw. Magpapawis. Yun, mga natural ba? Yun, para lumusok ang katawan. Yan, kulang sa paaraw, yun, sigurado yan.
mahina ang buto, mahina ang immune system. Kita mo, bihira yung construction worker na nagkakasakit. Yung mga nagtatrabaho sa palayan, bihirang nagkakasakit. Ikala mo yun, na pagpapaaraw, pinapawisan, pagod na pagod, kaya kapag natulog yan, abay talagang straight po talaga kasi pagod na pagod eh. Kaya maganda ho, magpakapagod sa araw at ang gabi, huwag gawing araw. Kasi ang gabi talaga, dinisign ng Diyos yan para magpahinga tayo. At sabi nga ni Dr. Yung sa ano? Sa Dr. Atoy, ano? Yon si yung sa Synergia, ang katawan po natin ay nagre-repair yan alas 10 ng gabi hanggang alas 4. Ngayon, kung gising ka pa ng alas 10, edi walang repair na nangyayari. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Edi 6 hours talaga nagre-repair yung katawan kung natutulog tayo ng alas 10 hanggang alas 4. Eh, anong ginagawa natin? Alas 10, gising ka pa. Anong ginagawa mo? Di ba, pagsisira ng katawan yan, we are the temple of God, mga kapatid. Dapat hindi natin sinisira ang katawan natin. Dahil magkakasala tayo dyan. Ano ang sabi ng ating kapatid Apostol Pablo? Kapag ginawa po natin ang pag-abuso sa katawan, ay paglaban natin sa kagustuhan ng Diyos. Anong sabi ng 1 Corinthians 3:16? Siyempre, ang katunutukoy nito, ang iglesia, pero tingnan natin, second meaning nito ay ang katawan natin. Sabi doon, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which is temple you are. Yun. Templo tayo ng Diyos. So kailangan magdisiplina natin yung ating katawan, yung ating sarili. Yun. Kung oras ng tulog, tulog talaga. O mga kabataan, anong oras kayo natutulog? Dapat alas 10 tulog na kayo. Kasi nandun yung repair time. Yung mga laro-laro, sa araw nyo laruin yan, huwag sa gabi. Dahil ang gabi, dinisign niya ng Diyos na para matulog. Yung mga Facebook, ang daming hadlang ngayon no, sa gawain ng Panginoon. Ang daming nakaka-distract sa ministry. Facebook, ano pang anong nakakahadlang pa? Facebook, Instagram, TikTok, ano pa? YouTube. O magsabi kayo. Ha? Mobile Legend. Sabay-sabay pa kayo lahat ha. Mobile Legend talaga. O hindi natin sinasabi huwag kayong maglaro. Nasa iyo yan. Pero kung ako lang, ni isang oras, ni isang segundo, hindi man lang ako nakapaglaro ng Mobile Legend. Mauubos ang oras ko dyan. Yun. Uubusin ang oras dyan, mga kapatid. Wala namang kabuluhan yan. So, minsan upo natin yan. So, ano po yan? Sabi po dito, yun, reminders lang po. So, tingnan po natin yung sunod na sabi dito ni Apostol na Pablo sa 1 Thessalonians. Sabi doon, what Christian must do in view of the day of the Lord. Ano ba yung gagawin natin kung alam natin malapit ng pagdating ng Panginoon? Siyempre, wala namang date. Sabi doon, therefore, let us not sleep as the others, but let us watch and be sober. Dapat mapagbantay tayo, laging handa. Para tayong security guard. Di ba? Yung mga security guard na panggabi, yung matitindi yan eh. Di ba? Laging handa sila kasi baka pasukin, lalo na yung mga nasa bangko na security guard. Talagang alerto sila. Sober, watchful. Eh tayo ganun din. Dapat watchful and sober, mapagbantay, laging handa. Hindi natin alam. Habang naglalagad ka, dumating na ang Panginoon. Hindi naman natin sinasabi na hindi ka papunta ka sa langit. Diyos lang ang nakakaalam nun. Ang importante, lagi tayong prepare. Ang dapat paghandaan natin mga kapatid, muling pagbalik ng Panginoon at yung kamatayan natin, di ba? Yung kamatayan natin, di nga natin alam kung kailan tayo mamamatay eh. Mayroon dito ka sa Belmont, may namatay doon. Dito, kabi-kabila, may namamatay eh. Kausap ko lang kahapon. Abay, kinabukasan, wala na. Maaring kausap niyo ako, malay mo, kunin ako ni Lord mamaya. Pastor, bakit kinuha ka na? Bakit gusto mo, ikaw ba ang mauna?
Mabuti nga, takong mauna eh. So wala namang unahan. Pag ginusto ng Diyos na kunin tayo, wala ho tayo magagawa. Sabi doon, it is appointed unto them once to die, and after this the judgment. Yung kamatayan, nakatakda yan. Kung yung kapanganakan natin, nakatakda yan. Sa oras na tinakdang ipanganak ka, ipapanganak ka talaga. Yun. May gumusto ba sa inyong ipanganak? Wala namang gumusto sa atin, pati pinanganak tayo. Kasi gusto ng Diyos na ipanganak tayo. Eh, mayroon nga mga tao, nako, kung ako lang masusunod, hindi, gusto kong ayaw kong maging tao. Pero wala na tayong magawa eh. Tao na ho tayo eh. Pasalamat na lang po tayo. Kahit marami mga trials, mga testing, mga nangyari sa buhay natin na mga negative, still, na mas maraming positibo na pwede nating tingnan na ipagpapasalamat at nabuhay pa tayo sa mundong ito. Yon, wag na natin titingnan yung mga negative kasi hindi ho maganda yon. Mga udyok ni Satanas yun. Babalikan mo na yung negative para maging negative ka rin. E di pag nag-negative ka, ano mangyayari sa'yo? Ma-stress ka. Pag na-stress ka, maraming sakit ang mangyayari sa'yo pag na-stress ka. Pag na-stress ka, nawawalan ka ng ganang kumain. E di anong sakit ang mangyayari, Nanay Felicidad? E di ulcer, kasi di ka na kumakain. Pag na-stress ka, di ka makatulog. Anong sakit na Felicidad? E di insomnia. Pag naalala mo yung ka-stress mo, na-high blood ka. O baka ma-stroke. E di daming sakit talaga, no? Kaya just relax. Anong sabi ng Panginoon? Come unto me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Yon. Yung mga taong ayaw sa'yo, pabayaan mo, ayaw sa'yo. Ipipilit mo yung gusto. May Diyos na hindi nang iiwan. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya ang tiwala natin sa Diyos, hindi sa tao. Kasi ang tao, kahit close na close kayo, 10 taon, 20 years, 30 years, darating ng panahon, iiwan ka niya. Maaring mamatay siya, o kaya mangabit bahay siya. Yon. Ganun ang nangyayari sa mundong ito. Proven ho yan sa realidad sa mundong ito. Dahil ang tao, talagang ganun ho ang nangyayari sa mundong ito. Pero ang Diyos natin na siyang nakasubaybay sa atin 24 hours, ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Hindi siya nang iiwan. Eh dito nga sa atin, kung hindi nang iwan yung ibang kapatiran natin, hindi ho na tayo kasya. Pero wala na tayo doon. Ang importante, hindi tayo iniwan ng Diyos. Nasaan na sila ngayon? Ay tayo, di ba? Gumaganda yung ating bahay-sambahan sa biyaya ng Diyos. Dati nga, yung kisame, muntik ng mabagsakan yung Lampitok family. O biyaya ng Diyos, na unti-unti napapaganda natin dahil basta tayo'y tuloy-tuloy lang na maglingkod, siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Huwag lang tayong susuko, huwag lang tayong manlupaypay. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Yon. Ibig sabihin, diretso ka lang. Sabi ni Paul sa Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Diretso ka lang. Maraming struggle, maraming mga hadlang talaga pag naglilingkod. Minsan, ang mga hadlang mismo, nasa pamilya mo pa. Minsan, ang nakaka-discourage, asawa, anak, kapamilya mo pa. Pero po rin ang Diyos, dahil sa amin, di naman nakaka-discourage yung misis ko. Dahil katuwang ko sa ministry yan. Minsan, di ba, may mga pangyayari na mismo sa pamilya, nagbibigay discourage sa'yo. Pero ang mong titingnan na discourage yun, testing po yan, tawag dyan ay trial sa'yo ng Diyos yun, kung paano ka tumayo at manindigan sa katotohanan. Kasi kung hindi ka tatayo sa katotohanan at magpapadala ka ng discouragement, talo ka. Yung tatalunin ka. Kaya dito, makita natin, na sabi ni Apostol Pablo, therefore let us not sleep as to others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken, are drunken in the night. But let us who are of the day, be sober. Palagi inuulit yung be sober eh. Be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. May labanan po tayo, mga kapatid. Ang labanan po natin, 3 po yung kalaban natin. Yon. The world around us, pag hindi maka-Diyos,
Spiritually speaking, kalaban po natin yan. Kahit asawa mo pa yan, kahit anak mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, kaibigan mo yan, pag hindi mananampalataya, spiritually speaking, kalaban natin yan, mga kapatid. Pero hindi mo naman pwedeng awayin. Yon, hindi ho tayo nang aaway. Tayo nga ang inaaway. Ang sabi din ng Bible, mga kapatid, yon, the world around us. Pangalawa, the devil against us. Ano ang purpose ng diablo, mga kapatid? Palagi kang ibagsak. Wala siyang purpose para palaguin ka. Kung kailan ka nga lumalago, siya gusto. O, di ba? Naalala natin si Job. Ang sabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Di ba? Wala siyang katulad. Ano sabi ni Satanas? Naglilingkod lang naman sa iyo yan. Dahil pinagpapala mo. Dahil pinagpapala, ano sabi ng Diyos kay Satanas? Sige, gawin mo yung gusto mo sa kanya. Huwag mo lang siyang patayin. Anong nangyari sa kayamanan ni Job? Nawala yung libu-libong mga ari-arian niya, anak niya na 10, bahay niya na napakalaki, nawala sa kanya. Anong sabi ni Job? Hubad akong isinilang, hubad din akong babalik sa Diyos. Purihin ang Diyos. Kala mo, hindi siya na-discourage. Ay tayo kaya, mga kapatid, nawala yung ating asawa. Ano kaya ang nangyari? Wala na akong asawa. Wala yung isang anak mo. Baka, so dapat ang response natin ganun kayo. Mawalan man lahat, huwag ka lang mawalan ng Diyos. Dahil talagang darating ang panahon, magkakahiwa-hiwalay tayo. Sabi ko kay Mrs. Anytime, all the time, anywhere, pwede akong kunin ng Panginoon. Yun. Kailangan prepare siya. Yun. Dapat ganun ang mindset natin na hindi tayo habang buhay ay buhay tayo. Buhay lang tayo, dahil buhay tayo, pero pag kinuha na ni Lord tayo, yung hinga niya, yung buhay niya, yun na. Kailangan preparado. Una-una lang po yan. Marami nang nauna sa atin dito, di ba? Pero ang importante doon, magpakatatag tayo, sabi yan, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for the helmet of the hope of salvation. The hope of salvation. May pag-asa na po tayo, yung kaligtasan natin ay 100% sure na kapag tayo namatay, saan tayo pupunta yung kaluluwa natin? Pupunta sa piling ng Diyos. Yun, sa eternal na langit. Sabi doon sa verse 9, for God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us. Ito, maganda po, no? That whether we wake or asleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourself together and edify one another, even as also you do. Yun. Magising man tayo o patay, ano sabi ni Apostol Pablo? Should live together with Him. Mabubuhay tayong kasama ng ating Panginoon. Tapos sabi doon, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Ito yung practical doctrines, yung tinatawag na honor and respect ministers. Sa verse 12 and 13, sabi doon, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you and the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Yun. Hindi na natin masyadong yan kasi maganda ito iba yung mag-preach nito para hindi masyadong personal Kasi sabi doon, pinamamano ko sa inyo mga kapatid, kakilalanin nyo ang mga nagpapagal sa inyo. Yun. So, yun, medyo po yun, mas maganda kung iba yung pastor na magpipreach nito para hindi maging personal. Nagpasabihin, ni pastor yung sarili niya. Pero nakalagay po kasi sa Biblia na talagang kilalanin yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Ang sabi nga doon, we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you, and the Lord admonishes you, and to esteem them very highly. Yun. Very highly. In love. Yun. Ipakita lang yun na mahal yung pastor. Yun. Ma-encourage yung pastor, igaganahan Pero kung i-chismis nyo yung pastor, ano ba yung si pastor na yan?
siguro mayaman na yan si pastor. Pinayaman po talaga tayo ng Diyos. Spiritually, yon. Materially, tama lang po yan. Nakakasurvive naman po tayo. Yun. Naka-low-sleep po tayo, pero di naman yung kagaya tayo ni Henry C. Yun. Nakakasurvive tayo 3 times a day. Ang importante ay maisulong po natin yung katotohanan. So sabi doon, 14, now we exhort you, brethren, warn them that unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Yon, katulad ni ngayon, no, mga kapatid, no? Mayroon tayong 2 kapatid na nakakumpay sa ospital, si Sister Nobel at si Sister Darren na dengue sila. Yon, at si Brother Ariel na may lagnat din. Si Eugene may lagnat din, si Joshua. Buti ano to, no? So isama natin sa prayer. No, so yung mga bagay na 'yan ay kailangan yung last week. Yon, mayroon din tayong tinulungan yung anak ng kapatid ni Pastor Rene, no? Na ano, no, na mayroong nangyari, dinala sa ospital din, no? So kaya nawa ipag-pray nyo yung ministry ito na magamit na kung sino man ang matulungan, mayroon tayong pagkakataon na tumulong. Spiritually, materially, financially, mga kapatid. So, dito makita natin, verse 14, now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men, see that none render evil for evil unto any man, but ever follow that which is good, both among yourself and to all. Yon. Huwag gubanti ng masama sa masama. Ano sinabihan ka ng masamang salita, huwag gaganti. Tapos verse 16, rejoice evermore. Yon. Palaging natutuwa, nagagalak. Kahit maraming struggle, rejoice. Tapos ano pa, pray without ceasing. In everything, give thanks, for that is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yon, ang dami natin pwede ipagpasalamat sa Diyos, di ba? Yon. Yung mga dating anak natin na maliliit, ngayon may nakagraduate na, anak ni Sister Gina, no? Ilan ang professional mo, Sister Gina? 3 na. Yon, purihin ang Lord, di ba? Si Sister Margie, dati si Makmak, ang liliit pa lang yun, puro yung dalawa, si Ambian sa pasaway, paikot-ikot na kayo, professional si Makmak. Sige sabihin talagang, ang dami natin pwedeng pagpasalamat, mga kapatid. Yon, si Sister Janice, may nursing na. Kahit first year pa lang, 3 years na lang. Si Amiel, 2 years na lang. Ano na yan? Magbabarko yata. Hindi ko alam kung saan barko yun. Baka dyan lang sa Manila Bay. So, ang dami natin pwedeng ipagpasalamat. Yon, si Jade, dati ang late pa lang yan eh. Ngayon, dalaga na. Sabihin, dami natin pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Dati, dito tayo nag-start, di ba? Mag-worship. Ang baba pa ng ating kisame. Yun, minsan tumutulo yan pag umuulan. Sumasahod kami ng timba, langgana. Ngayon, kahit umulan ng todo, wala nang sahod, mga kapatid. Wala nang tulo-tulo yan eh. Yun. Purihin si Lord, di ba? Ang dami pwedeng ipagpasalamat. So, dati, 1 unit lang. Ngayon, 2 na. Next year, baka 3 na. So, hindi natin alam ang pagkilos ng Panginoon. So, sabi nga, seek you first the kingdom of God and His righteousness, in all these things shall be added unto you. Yun lang po ang sekreto, mga kapatid. Huwag mong alalahanin yung pangangailangan mo. Alam ng Diyos yun. Ang problemahin mo kung paano sumunod. Yung iba problema, ano kayong kakainin ko, inumin ko, daramtin, ano yung pambayad ko. Alam ng Diyos na may pambayad, alam ng Diyos na may babayaran ka. Ang problemahin mo kung paano sumunod sa Diyos. Yun talaga ang pinaka-susi talaga doon. So, ano pa? Sabi doon, quench not the spirit, despise not persevering, prove all things, hold fast that which is good, abstain from all appearance of evil. Yun. Lumayo daw sa lahat ng uri ng masama. Ano pa? And the very God of peace sanctify you wholly, and pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ.
Faithful is he that calleth you, who also will do it. Brethren, pray for us. Greet all the brethren with an holy kiss. Verse 27, I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Okay, tama? Tapos na po tayo eh. May amen na po eh. Basta mag-amen, tapos na po yun. So, di ba 30 minutes lang po yan eh. O, ano ba tatagal pa tayo? May amen na nga eh. So, yun po mga kapatid, salamat po sa Diyos na mga pangyarihan. Dahil sa kabila po ng mga discouragement, patuloy po tayo narito upang siya po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tayo po tumayo at tayo po ay manalangin. Salamat o Lord sa umagang ito sa isang pagkakataon na kami po ay narito upang kayo po ay sambahin. Salamat Diyos sa mga salita mong aming narinig ngayong umaga na nagbigay po sa amin ng encouragement. Nawa patuloy mo kaming samahan sa mga natitira po naming oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Brother Lek, kata ka.